Pero pagka pumunta kayo sa office ng mga konsehal, sasabihan nila yung mga tao, bibigyan nila ng 50, pababalik-balikin, may patay na yung tao, pababalik-balikin, bibigyan ng 200, bibigyan ng 50, balik daw. Hihingi ng gamot, may dalang reseta, pababalikin, di mo lang bibigyan ng pamasahe. Dahil daw po, ang katwiran, ganito. Ha, tingnan nyo, sabi niya, ang liit daw ng sweldo ng konsehal. Bakit kailangan mong humingi doon? Sabing gano'n, doon sa konsehal. Anong sinagot ko? Hindi naman po ang sweldo ang hinihingi namin doon sa inyo, dyan sa konsehal ninyo. Sabi ko, alam nyo anong hinihingi? Yung binibigay ng PAGCOR na pera para sa mga tao, pamimigay nila sa constituents nila, ay ibigay ho ninyo, hindi binubulsan ninyo lahat. Diba? Lahat ho ng mga binibigay sa inyo, buwan-buwan binibigyan kayo ng PAGCOR, diba? Pamigay nyo sa tao, hindi ho yung binubulsan nyo lahat, iniipon nyo para sa susunod ninyong pagkandidato. Yan ang masama eh. Dapat ho, pumasok kayo dyan, nagkandidato kayo dyan, ibigay nyo ang serbisyo ninyo sa inyong mga constituents. O, di ba? O, ano masasabi nyo dyan? Ay, nako, grabe. Kailangan, ano na nila, pagbuti nila ka ng paglilingkod. Kung ang pera kasi ng mamamayan ay talaga nakalaan yan para sa ating mga... Oo, bakit sasabihin nyo sweldo nyo yung hinihingi? Hindi ho sweldo ninyo yung hinihingi. Ang hinihingi ho, yung perang binibigay ng agency na para ipamigay nyo sa mga tao. Nagagalit ka si Tita Remy, nako, diba? kayo Nako. Sino ba nagpapasweldo sa kanila? Sino ba nagpapasweldo yung mga taong bayan, di ba? Oo, di ba? Election. O yan. O, sa susunod, huwag kayong mga angatwiran ng ganyan dahil alam nyo, hindi ako pumapayag na sabihan ng ganyan. At saka isa pa, meron diyang konsehal din ng bayan na sabi ay, huwag mo kong tawagin public servant. Bakit? Sabing gano'n, no? Eh, ba't kumandidato ka siya? Ba't kumandidato ka, nandiyan ka? Exactly. Para magpalaki ng tiyan, Naku, para ginagalit magpayaman, ako. magpuno ng bulsa. Huwag ang tatawa din na Ay, Remy. nako, Diyos ko dahil. Serious. Ang Yan. puso Di ba? Huwag mo sabihin, pumunta ka dyan para ka lang magpayaman, sobra ka naman. Galit yung biguti ko, ha? Tapos nagtatago, lalo na yung nagsasabi, urat daw yung tao, yung mga reporter. Kayo nga. Nagtatago, dahil baka daw humingi. Ay nako, kahit minsan hindi ako nakatikim ng pera sa inyo, kaya kayo, wag niyong sasabihan yung ibang tao, lalo na yung kami mga broadcasters na ganyan, hindi ho ako nanghihingi, tandaan ninyo. Tama. Kahit sino sa inyo, magpumunta nga dito, magsabi nga dito na nagbigay kay Remy Jacobo, tandaan ninyo, hindi po ako nanghihingi. Nagalit na si Tita Remy. Yan. Kaya, Kayo. naririnig ko lang naman, sabi niya, ang tawag daw sa kanila yung mga reporters na nagpupunta dyan, urat. Anong urot? Sabi ko, hindi ko nga alam kung ano yan eh. Anong urot? Yan, tandaan mo kung sino ka man, na ikaw, ay alam namin, nagpapayaman dyan sa pwesto mo, gusto mong maging mas mataas ang tungkulin mo, dahil, yan sa lumago ang iyong foundation. Sino ka ba? Ha. Talaga naman. Ano ba yun? Yan, hulaan nyo kung sino yan. Nako, blind May item. kasabihan ang sino mang nangurakot sa kaba ng bayan, may sumpang darating sa kanyang buhay. Aba, parang may Yan. kahulugan na. May O, kahulugan tama ka dyan. May Matayin ka, karma. Kuya Teddy. May karma. Patuloy mo yan. May karma ka dyan. Yan. Correct. Yan. Hindi mo O, sige. Line 1, si Rolly. Meron muna tayong tawag. Ang ating Pagbigyan muna natin reporter, yung go. Si Rolly Santos. aking... Rolly Santos. Si Rolly Santos. Welcome muna, Ay, si Tita Sir Rem. Rolly. Yung Smile. asawa ni Ma'am, Ma'am Eva. Sa line 1. Magandang umaga po. Rolly, pasok. Muli na namang nakaispo ang otoridad laban sa marusamang elemento ng lipunan ng masakot nila at dalawang kilabot na akyat bahay kang kagabi sa Caloocan City. Inilalang ng Caloocan Police ang dalawang suspect na si Armando Messina, 28 anyos, binata, walang trabaho, naninirahan sa may taho, Caloocan City, at ang kasama nito na si Marianito Guzman, 32 anyos, kapwa nakatara sa lugar na nabanggit. Base sa talaysay ng biktimang si Melinda Hernandez, 42 anyos, isang alahera sa may kawayan, residente ng 142 Marcela Street, Caloocan City. Kaya kung alas 3 mano ng madaling araw, kagabi, nang patukin ng dalawang suspect
binabalik ang bahay ng mag-anak na Hernandez at sinira ni Mano ng dalawang akadbahigan ng jealousy ang bintana at saka maingat na pumasok sa kwarto ng biktima at agad na tinutukan ng patalin ang mag-anak na Hernandez saka nagbanta na papatayin kapag hindi nilabas ang pet lahat dahil sa takot na patayin sila ng dalawang suspect kaya kasi inilabas ito ang pet lahat na kanyang panila nakakagad ng 200 piso at mabilis na nagsitrakat ang dalawang suspect. Habang naglalakad sa kaba ng Marbella ay naiputan sila ng magpapatrolang mobil at sila ay mabilis na kriptapan at dito nga ay nakuha ang mga ginagamit nitong patalin na mga alahas na kanilang ninakaw kaya agad na pinutasan at agad na dinala sa kanilang estasyon. Laking pasasalamat naman ng mag-anak na Hernandez sa Caloocan Police dahil naibalik sa kanila ang mga alahas na kanilang paninta. At ngayon nga, kasama din ang dalawang kilabot na kitbahigang ay nag-iimas naman ng malamig na reyes na bakal sa CCJ ng Caloocan. Okay, thank you. Ito si Romy Santos Agulat sa DWAD. Thank you, Karomi. Ay, hindi pala si Rolly Santos yun. Yung pala si Karomi Santos Karomi pala Santos. yun. Yan, nako, balitang OFW naman tayo. Correct. Misteryoso ang pagkamatay ng OFW sa Kuwait, pinaimbestigahan na ni Senator Villar. Pinaimbestigahan ni Senator Manny Villar sa mga opisyal ng Department of Foreign Affairs ang pagkamatay ng isang Cebuana sa Kuwait. Sa kanyang formal na liham kay DFA Secretary Alberto Del Rosario, hiniling ni Villar na sa ahensya na imbestigahan ang sanhi ng kamatayan ni Juby Montesoso ng Tubong Talisay, Cebu upang mawala ang mga pagdududa sa tunay na nangyari kay Juby sa Kuwait. Sa ngayon, nasa Kuwait pa rin ang mga labi ni Juby at anumang hakbang ay dapat gawin ng ahensya upang mapabilis ang pagpapauwi sa kanyang bangkay sa Cebu at ay pinagpapasalamat ko na ngayon pa lang, sabi ni ayon kay Villar. Nalaman ni Villar na kaso ni Juby noong nakaraang linggo habang siya ay dumadalo sa Global CSR Summit sa Cebu. Personal nagkita si Villar at ang kapatid ni Juby na si Rochelle. Nag-umpisang magtrabaho si Juby sa Kuwait bilang domestic helper noong 2008. Naglingkod bilang receptionist sa isang hotel doon. Noong nakaraang linggo, nakatanggap ng pamilya ni Juby sa Cebu ang masamang balita na ito ay binawian na ng buhay. Ayon sa ulat, noong Agosto 5 ng umaga, tumalon si Juby mula sa ikawalong palapag ng tirahan ng kanyang nobyong US military member. Hindi pa kami naniniwala na nagpakamatay siya. Magpadala pa siya ng pera para sa anak niya at nag-usap pa kami noong gabi. Kaugnay nito, siniguro ni Villar sa pamilya ni Juby na gagawin nito ng lahat ng kanyang makakaya upang makauwi sa Pilipinas ang mga labi ng biktima. Nangako din si Villar sa tulong para may taguyod ang pag-aaral ng 6 na taong gulang na anak ni Juby. Yan po ay hango sa Philippine Star. Yan, meron po tayo munang tawag sa line 1. Ito po muna si Jean Maragrag. Jill. Yes, good morning, Jean. Okay, Jill, pasok. Yes. Ang mga kwalipikadong membro ng media upang magampanan ang kanilang mga trabaho sa araw ng eleksyon. Ito ang nakapaloob sa House Bill 424 na naaprubahan sa ikatlo at penal na pagbasa na naglalayong bigyan ng pribilehiyong makaboto ang membro ng media during office hours sa loob ng 14 working days bago ang eleksyon sa mga tanggapan ng municipal o city election register kung saan sila nakarehistro. Sa ilalim ng panukalang batas, hindi lamang ang membro ng media ang maaaring makaboto ng maaga, kundi maging ang mga tao na nagsiservisyo publiko sa mismong araw ng eleksyon. Kalimitan ng manok ay napagkakaitaan ng karapatan ang media practitioners upang makaboto dahil sa kakulangan ng oportunidad, dahil sa oris ng kanilang trabaho at dahil na rin sa malayo ang lugar ng kanilang coverage at kung
rehistro. Nakasaad pa sa panukala na 30 araw bagong eleksyon, dapat magsumiti sa Commission on Election o COMELEC ang opisyal ng isang media establishment ng listahan ng kanilang mga miyembro na malayong maitatalaga sa kanilang polling percent at hindi makabuboto sa mismong araw ng eleksyon. Subalit, nagnanais na makaboto. Samantala, ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PNC, the Vitamin C Unit Trust. Mula dito sa Luzon ng Pasay, ako si Chin Maragag, nagulat para sa Boses ng Bayaning Pinoy o FW dito sa DWED Radio Nationwide. Thank you. Jean, ayan. Yan. Salamat Ito, sa balita mo. Yan. Sunod, meron po muna tayong balita, konti lang. Mga bangko sa OFW, Oo. huwag magtago ng dolyar. Nanawagan ng mga bankero sa pamilya ng mga overseas Filipino workers na huwag itago o magsagawa ng hoarding sa tinatanggap na dolyar. Ang panawagan ay inihayag ni Banker Association of the Philippines, BAP, President Aurelio Montinola, dahil unti-unting nawawala ang dolyar sa bangko. Sa halip na mag-hoard ay mas mainam na kaagad ipapalit ng pamilya ng mga OFW ang kanilang dolyar dahil malaki umano ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Ipinaliwanag ni Montinola na inaasahan ng Amerika ay nakakaranas na ng long-term low interest rate at long-term low growth, kaya kung ipapapalit agad ang mga dolyar na sa piso ay makukubra ng mas mataas na interest rate ang pamilya ng mga OFW at posibleng hindi pa malugi sa halaga ng palitan. Yan po, kaya yung mga OFWs natin, pag may dollar na kayo, ipagpalit na po ninyo. Oo, tama. Huwag na kayo maghintay ng pagtaas, Yes. pagbaba. Kailangan po, pag 42 may yata hawak ngayon kayo, ang ay dollar. ipapalit pa ninyo. Station break muna po tayo. 30 minuto makaraan ng ika-isa Okay, na Alice, hapon. babalik kami. Rin yung uwa. Ito yun. Inom muna. At sa ating pagpapatuloy po, tawag sa line 1 kay Kadante. Yan, pasok. Dami nating field reporter ngayon. Gandang Dito po tayo ngayon sa Barangay E. Rodriguez. Itong makakapanayan po natin ngayon si Barangay Captain Daditong Itang. At nakita po natin sila ngayon ang kausay at kagalingan po ng barangay na ito. Lalo na po sa spring ko ngayon, makakapanayan po natin ngayon si Cap. At magandang hapon po. sino to? Si Chairman. Magandang hapon po, Chairman. Chairman. Okay, saan po yung barangay, Chairman? Nandito po kami sa opposite ng Araneta Center, dito po sa Cubao. Ako po na aming area yung dating ipakiyuhan. Nandito po sa kalahati ng Aurora Boulevard. Okay po. Anong number po ng barangay, sir? Nandito po kami sa kanto ng New York, kanto ng Harvard at kanto ng Erwin Garcia. Pero ano pong number yung barangay ninyo o anong pangalan? Barangay ano po? Rodriguez po, 181 Erwin Garcia. Ayan, okay po. Kumusta na po, sir? Pang ilang terms na po ninyo yun, sir? Barangay Chairman Itang. 20 years na po akong public official. Dati po naka-tatlong term po ako ng kagawad. Dito po sa kapitan, pangalawa ko lang po sa ngayon. Ganun po, second termer kayo. Kumusta naman po yung mga ano niyo dyan, yung mga constituency dyan, yung peace and order po, sir? Sa ngayon po ay ayos naman po kami kasi po doon sa peace and order, meron po kami dito force para sa Tiraguntanon, meron po kami bumbero, meron kami ambulansya, at meron din po kami mga traffic. Doon sa disaster lang, mga more or less, 7